Yun, napakalinaw nun. Di ba, mga kababayan? Diyan natin makikita, mga kababayan, kung gaano kabangag ang dating administrasyon at gustong ipasa ngayon kay Sara Lustay Bangag Duterte. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. Ganyan yung gusto nilang mangyari sa Pilipinas ulit. Mahawakan ulit ang posisyon sa pinakang mataas, pagiging presidente, upang makapag-operate na naman sila ng maayos. O, di ba? Real talk. Ganyan po ang gusto nilang mangyari na naman, kagaya ng ginawa ni Digong, na lahat, pati pogo, protektado, lahat ng illegal, yung mga smuggling, yung mga, tawag dito, yung mga minings, 'di ba? Na pagmamay-ari nila tawag dito Chavit Singson, 'di ba? Mga joint venture nila Aling Maliit, 'di ba? O yan yung mga gusto nila, mga kababayan. Oo. Ganyan po yung gusto nila mangyari sa Pilipinas habang buhay tayong lugmok sa kahirapan. Kasi sino bang normal na tao ang gugustuhin na malugmok tayo, 'di ba? Wala po. Kung hindi yung mga bobo at tanga lang at puro kurakot dahil politiko nga sila. Kay Digong na po mismo nang galing niya, mga kababayan. Si Digong ay pera lang at contribution sa eleksyon dahil siya daw ay politiko. Diba? Talaga nagiging business na mga kababayan, ang pagiging politiko. Kaya nga po sabi natin, ang gusto natin, public servant, kagaya po ni Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo, inalisan nila si Bangag na Duterte sa Malacanang. Inalisan nila kasi ayaw pumayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pumayag sa gusto ni Digongyo. Kasi nga pambangag yung gusto niya. Biruin nyo, sasakalin sa leeg si Pangulong Bongbong Marcos. Papalibutan siya ng mga trolls, mga utusan ni Digongyo. Sila sila kukuha ng sila kukuha ng tawag dito ng mga Senate sila kukuha ng mga cabinet member, cabinet secretary, saka ng ES, House Speaker, tapos sila kukuha ng SP, 'di ba? Kung hindi ba naman mga gago, iipitin sa gitna si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos mautak yan Apakagulang yan. Hindi pinanganak kahapon yan. Bihasa po yan. Pagdating po sa larangan ng public service. Dahil yung tatay niya, pumanaw yung tatay nila, sinabihan sila ni Apo Lakay na mahalin ang bansang Pilipinas. Dahil 20 years from now, babaksak ang Pilipinas. Which is nangyari. Nangyari po, di ba? Nakikita natin. Kaya po yung sinasabi ni Pangulo na, I don't know why nangyari sa atin ito? Bakit bigla nagkaganito ang Pilipinas? Yun yung sinasabi ng tatay niya. Yun yung sinasabi ng tatay niya kasi bakit po? Yung mga proyekto na para sa gobyerno sana binibigay po, 'di ba? Binibigay saan po? Sa mga private sector na kumpanya. 'Di ba? Unlike nung panahon ni Apo Lakay, gobyerno ang gumagawa, hindi hindi private sector company. Hindi nagpapabidding. Walang bidding-bidding. Kami ang gagawa. Gobyerno ang gagawa niyan. 'Di ba, mga kababayan? At ngayon, 'di ba? 'Yun yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Gagawin ng nasyonal. I-turn over, tawag dito. Ibibigay yung plano sa mga lokal, sa mababang kapulungan, 'di ba? For example, sa Davao City, binibigay yan, ito yung project na gagawin dyan, kailangan alam nyo yan, maging barangay tanod, alam yan, diba? Kapitan, alam yan, na may ginagawang proyekto. Kasi nung panahon po ni Digong, hindi na po ginagawa yun. Nakarekta na agad sa DPWH
construction na contractors at sa mga engineer contractor. Rekta na agad sa kanila 'yon. Hindi alam ng mga gobernador, kongresista, hindi alam. Hindi rin alam ng mga mayor, governor, especially, hindi nila alam 'yun. Ang alam nila, walang proyekto. Pero nagugulat sila, meron palang ginagawa doon na hindi nila alam, proyekto ng gobyerno. Tapos kung kailan gusto iiwan na lang. Kagaya nung nangyari sa, 'di ba? Nangyari diyan sa Davao City. 2019, sabi ni, ni Secretary Vince Dizon. 2019, hindi pa nila tinuloy yan. Asan yung budget? Kaya sabi nung ni tatay na nakahubad, di ba? Wala po, binulsa po kasi ang pera, kaya po hindi natapos. Yun. Kaya binaha sila. Ganun yun. Literal yun, literal. Kaya galit-galit si Pulong eh. Kasi ang alam lang po ni Pulong, yumut-yut. Yumut-yut na yumut-yut. Gamit po ang kaban ng pera, kaban ng bayan, pera po ng taong bayan. 'Di ba? Mga kagaguhan talaga nitong mga bangag na Duterte na 'to eh. 'Di ba? Kaya nga po, ito ginagawa ng paraan ng ating mahal na Pangulo dahil kailangan na talaga kailangan na. At kailangan ipagpatuloy na susunod na administrasyon itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung sino man ang uupo, si Madam Leni ba yan, si Senator Rapi ba yan, di ba? O si Kiko Pangilinan ba yan, Senator Risa ba yan? Actually, wala akong problema kahit sino maupo, wag lang Duterte, sa totoo lang. Kasi pag Duterte ang naupo, sinasabi ko sa inyo, kawawa na naman tayong Pilipino. Kasi wala na po nagawa nung panahon ni Digong eh. Diba? Example, ito po, ito example. Wala na po nagawa na matino. Ito panoorin natin to. Ito, Kasi po, every time may maliit talaga. Ano ba itong kuha na ito? Kung mag-kidnap tayo ng taga-kuha, lagay natin, torture natin dito. may torture daw ang COA. Sino ba gusto mo kulong ng Pura yung pahirapan. Ang ayaw ko yung pahirapan. Ayaw daw niya ng pahirapan. Nakita niyo yung ugali ni Digong. Ayaw na niyang dadaan sa COA audit. Sa pag-audit, ayaw na niyang dumaan sa pag-audit yung kwartang gagastahin para sa sambayan ng Pilipino. Gago, pwede ba yun? Diba? Kaya nga may commission on audit Nababadrip siya sa COA kasi nga po, ang daming nasilip. Nung panahon niya, nasilip po yung Parmali. Hindi alam kung paano lulusutan yung Parmali scandal. Nako, kaya sana ipanalo natin next si Senator Dick Gordon dahil alam niyo kung bakit siya yung nag-iimbestiga ng Parmali. Nahinto lang kasi nga nawala si Senator Dick Gordon. Shoutout po sa bagong pasok. Ayan, kay Mama Alonely TV. Ayan, shoutout po. Ayan, Alonely TV. His karma, he should just suffer for the evil he's doing. Kaya nga tignan nyo, nangyari sa kanya. Pinarusahan siya ng Diyos. Mabubulok na siya sa dahig. 8 years yan, mga kababayan. 8 years po siyang mananatili. 8 years to 10 years ang hearing yan. Sa isang taon, isa. Imagine that, Kaya po, wag nang umasa yung mga DDS diyan, 'di ba? 'Di ba, Mama Lonely TV, Ma'am Dali Babes, 'di ba? Dapat hindi na kayo umasa diyan. Napa-post tuloy si Jake Magnus sa sobrang gigil ayan basahin nga natin yung post ni Tol Jake. Only in the Philippines na yung Vice President na si Sara Duterte bangag ay hindi nagtatrabaho at nagpapakasarap lang abroad, tapos pag uwi ng Pinas, siya pa ang galit. Galawang bangag talaga. Hashtag. Diba? Totoo naman yung sinabi ni Tol Jake dito. Diba? Totoo yung sinabi mo dito, Tol Jake. Yung post ni Tol Jake. Na wala nga tayong vice presidente na nagtatrabaho para sa sambayan ng Pilipino, para kahit papano pakonsuelo sa mga Davaoenyo. Kahit Davaoenyo na lang di ba mga kababayan? Kahit sa Davaoenyo na lang. Maramdaman man lang ng Davaoenyo na may Duterteng nagsisilbi sa
sa bayan nila. Kaso nga mga wala eh. Ang alam lang kumikbak ng pera. Di ba mga kababayan? Ang alam lang kumikbak ng pera. Lustay ng lustay. Tapos pag umuwi pa, sila pa galit. Kagaya ni Baste, tinanong siya sa airport, di ba? Sinalubong siya sa airport. Ano man sabi niyo po na binaba po, ayan, wala pong wala daw mayor ang kasalukuyang mayor ang Davao City sa pagbabaha. Sa Baste, sino nagpapatanong yan? I-ano nyo sa akin, iharap nyo sa akin. Di ba? Duda pa siya, gago. 'Di ba? Duda pa yung Barbie doll nila, 'di ba? Sa Davao City. Pusang galay pagka dumarating nga pansinin niyo to Si Baste, pag dumadating, hindi na po sinasalubong. Wala nang mga diehard DDS na sumasalubong, pansinin niyo. Kasi nga na-disappoint na sila. Pansinin niyo, hindi na maingay ang mga DDS sa Davao. Puro taga-Luzon na lang na mga DDS, mga taga-ibang bansa. Wala na nagpo-post ng mga taga Davao na Davao is the best. Davao is the finest cities around the Philippines. Wala na pong nagaganon at wala na pong nagyayabang na Davaoenyo na na Duterte is number 1 in Davao City. Wala na po. Paano? Dumating yun sa kuna. Ang naan dyan, sumaklolo sa kanila, nasyonal. Di ba dapat mauuna ang lokal? Dahil lokal ka eh. Gobyernong lokal ka. May mayor kayo dyan, may vice mayor kayo dyan. May mga kongresista kayo ng mga distrito nyo. Anong ginagawa niyan ngayon? Di ba mga kababayan ko? Sino nauna? Pangulong Bongbong Marcos nagpadala agad. Di ba? Kasi nung time na yon, Davao pa ang binabaha sa Agensan. 'Di ba? At mga karatig Davao de Oro 'yan. At yung mga karatig pang bayan ng Davao, 'di ba? Davao region. Eto nga yung tanong bakit wala yung mayor nila? Buti pa dun sa Davao de Oro, kahit paano. Merong mga ron. 'Di ba? Merong mga nagsisilbi, mga rin, 'di ba? Mga mayor na naan doon. Bakit ang Davao City wala? Yun yung masakit na katotohanan na naglagay po sila ng bangag na vice presidente, bangag na mayor, bangag na mga kongresista. Kaya po lesson learn yan, di ba mga kababayan? Lesson learn yan sa mga kagayang bobo na mga DDS. Kaya dapat sa darating na eleksyon, mga kababayan, maging wise tayo. Di ba, Ma'am Dali Babes? Di ba, Mama Beth De Jesus? Davao is now West Philippine Sea. Yun nga di ba? Gusto nila mangyari magpasakop na ang Davao City sa sa China. Di ilipat nyo, ganito gawin nyo. Tuturuan ko kayo mga DDS. Umalis kayo ng Davao City, papalitan namin ang pangalan ng Davao City. Tapos yung pangalan ng Davao City, pag nasa China na kayo, magbuo kayo doon ng Davao City. Di na ilipat nyo na Davao City. Ganun kasimple, di ba? Kung ayaw nyo na dito sa Pilipinas, mga DDS, pumunta kayo ng China. Di ba? Dilaan nyo yung betlog ni Xi Jinping. Kuskusin nyo yung tumbong ni Xi Jinping. Kung gusto nyo, wala kaming pakialam. Di ba? Basta kami, mananatili kami rito, ipaglalaban natin ang sariling atin. Dahil atin ang West Philippine Sea. Tama si, Tariela, tama si Secretary Gibo Chodoro. Hindi tayo magpapaapi sa mga China, sa mga kagaya ni Xi Jinping na bangag din, 'di ba? Support the government, not anomalies we are facing today. Use your mind for what is the right and true. Sabi ni Mama Elvira Candelaria. Tulad na nga lang nito, totoo ito Galit na galit si Pangulong Bongbong Marcos. First time in the history, nangyari yung puro basura. 'Di ba? Puro basura. Ang dami, tambak na basura. Paano po? Kababuyan din. Kababuyan ng panigurado, 101% DDS yan mga yan. Galing sa mga DDS yan. Kasi yung mga DDS po, walang manners and good manners and wala pong right conduct.
Wala po silang GMRC. Hindi po nila alam yung salita GMRC. At yung mga gumagawa ng ganong klase ng kababuyan sa Pilipinas, no? Walang yain ng sariling bansa natin. Yan po ay mga solid DDS yan. Sarado na ang utak at tenga niyang mga yan. Sarado na yan. Utak, tenga, mata. Sarado na po lahat yan. Hindi na po sila nakikinig at hindi na po nila tinitignan kung ano ang tama at mali. Basta gagawin nila, magtatapon sila ng basura dyan sa kanal, magtatapon sa ilog. Kaya pag nagbaha, ang sisi, saan? Sa lokal na gobyerno, sa ating mahal na Pangulo. Kahit na sino maging Pangulo, kung walang kakwenta-kwenta yung mentalidad ng mga kapwa nating Pilipino na DDS, 'di ba? Wala mangyayari. Kasi DDS lang 'yan eh. Yung mga ang lakas-lakas nila magsisisigaw dito sa Luzon, 'di ba? Duterte, Dabawenyo kami, taga Davao kami, pero dito nagsusumiksik sa Luzon, 'di ba? Dito naghahasik ng lagim. Yung kawalangyaan nila doon sa Davao at sa Mindanao at kung saan lupalop ng probinsya, diyan sa Visayas, Mindanao, pupunta sila rito, magsusumiksik sila rito, 'di ba? Dahil ayaw nila yung sistema ron. Ngayon, pagdating dito ay sisigaw nila, Duterte is the best, no? Inday Sara is the best. Puta ko, the best yan. Ba't hindi kayo sumiksik sa Davao? Ba't aalisin nyo pa Davao City? Ba't aalisan nyo pa Davao Region? O, kung may kwenta pala yung mga ano nyo. 'Di ba? Ibig sabihin, walang kwenta yan. Kaya kayo nandito sa Luzon. Kaya kayo nandito sa Luzon dahil alam nyo, nandito ang center of attraction. Dahil itong Luzon ang main city ng buong Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga kayo diyan sa Mindanao, karamihan sa inyo nag-aaway-away, nagpapatayan, 'di ba? Nagsasalvage yan, kung ano-ano pinagagagawa nyo sa buhay nyo. Tapos pag pumunta kayo rito, ikwekwento nyo, kesyo kumakain kami ng bala, nag-aalmusal kami ng gera. 'Di ba? Kesyo kami, sanay kami sa patayan, sanay kami sa salvation, sanay kami sa ganyan. Kaya pansinin nyo yung mga kriminal ngayon, pansinin nyo DDS. Oo, pansinin nyo mga DDS supporter, kagaya nung nanaksak na ng Grab rider, 'di ba? Move It rider, 'di ba sinaksak nung DDS. Kakalaya lang nun DDS. Naka-t-shirt, tinignan ko yung tinignan natin yung profile pic niya, 'di ba? Saka yung mga profile post niya. DDS na nakaganon pa nga eh. Nakaganon pa, nakasama sa rally, 'di ba? 'Di ba? Sila yung mga literal na lumuluwas dito para guluhin ng Luzon. Hindi naman ganito dati Luzon eh. 'Di ba? Kung hindi yung ginera ni Erap kasi, ginera kasi ni Erap eh. Ginera kasi ni Erap. Kaya ang ginawa, nag-evacuate sila, 'di ba? Kasi full force yun yung kay Erap eh. Nag-evacuate sila sa Visayas, Mindanao, naglipatan dito. Ngayon, mga supporter pala ng DDS ngayon. Ngayon, dahil sabihin na taga Mindanao kami, taga ganito kami. Dito sila naghahasik ng lagim. Dahil hindi nila napaasenso yung mga sarili nila, at asa sa sa bibigay ng gobyerno, mga taxes natin na nasa middle class, sila lang nakikinabang niyan. Tayo sa middle class, di tayo nakikinabang. 'Di ba? Palamunin natin yung mga DDS na umaasa sa 4Ps. Tapos tinutulig sa gobyerno, 'di ba? Nagpapabayad pa sa mga rally. Ganun kawalang ang mga DDS sa totoo lang. Ako natatawa lang ako doon sa mga nagsasabi. Meron kasi ako mga kaibigan sa Maynila. Meron akong mga kaibigan dito dati sa bahay namin sa Caloocan. Dati diyan. Meron mga DDS diyan, solid. So tinatanong ko pagka nagkwekwentuhan kami, inuman. Tinatanong ko, bakit nyo, diehard supporter kayo ng Duterte? Hindi pre, kasi taga Davao, taga Mindanao kami, kababayan namin yan sila. So tinanong ko, bakit nandito kayo sa Ba't nandito anong ginagawa nyo rito sa Luzon? Bakit kayo nagsusumiksik sa Metro Manila? Kung maka-Duterte pala kayo. Di ba dapat nasa Davao kayo? Sabi ko. Di ba dapat mas piliin nyo kung sino yung iniidolo nyo? Kasi, di ba, pinagmamayabang nyo, sabi ko, pinagmamayabang nyo, sinasabi nyo na maganda Davao.
Kung mas maganda ang Davao kaysa sa Luzon, huwag kayo rito. Tama, mali? Oh, did you get my point, 'di ba? Valid naman, 'di ba? Valid yung pinupunto ko. Kung sa tingin nyo pala, for example, ako example lang, nakikita ko mas maganda ang New Zealand, or Switzerland na lang, example, kaysa sa Pilipinas, or Canada na lang. Maganda Canada kaysa sa Pilipinas. Di gagawa ko ng paraan para makapunta ako ng Canada. Makamigrate ako ng Canada. Kasi mas nagagandahan ako sa Canada eh. 'Di ba? Kasi gano'n na mindset, 'di ba, mga kababayan? Kaya nga dun sa mga natin, kababayan natin na nag-migrate na, 'di ba? Alam nyo, may nakita kayo. 'Di ba? May nakita kayong kakaiba sa ibang bansa na wala dito sa Pilipinas, na nakita nyo na mas malaking oportunidad, 'di ba? Kaysa dito sa Pilipinas, 'di ba? Kaya kayo nag-migrate diyan. Ganun rin naman ako eh. For example, ako kasi dati kung OFW. Umalis ako hindi na ako pumunta ng ibang bansa dahil bakit po? Dahil nakita ko ang hirap ng trabaho as OFW. Unang-una, pakikisama. Pangalawa, hindi mo malungkot ang buhay mong nag-iisa. Pangatlo, hindi mo alam kung sino ang totoo sa'yo. Pang-apat, mismong kababayan mong inggitero ang maglalaglag at maiinggit sa'yo. Tama, mali? Marami mag-agree sa akin dito. Panlima, isa ang mga Pilipinong inggitero na magiging dahilan para makagawa ka ng kasalanan sa ibang bansa. Hindi ang ibang lahi, kapwa mo rin Pilipino. Tama? Kasi doon, dinadala nila yung toxicity na meron dito sa Pilipinas. Tama, mali? Kagaya ng mga nagrarally sa Canada. Dito, nangyayari yun. 'Di ba? Dito. Pero pagdating dun sa ibang bansa, dinala nila yung ginagawa nila rito. Yung toxicity ng mga katangahan, ng mga kagaya nilang Pilipino. Kasi hindi naman lahat ng Pilipino tanga eh. Mangilan-ngilan meron talaga dyan tangang Pilipino. Kaya nasasabi natin, kasi nga bakit? Yung nasa utak nila, inggit. 'Di ba? Real talk, inggit. Kaya yung inggit na yon dinadala nila yun sa ibang bansa. Kaya sabi ko noon, ay, babalik na lang ako ibang bansa. Babalik na lang ako sa bansa ko. Magfo-full time vlog na lang ako sa politics. At least, dito kasama ko pamilya ko. 'Di ba? Magtulungan na lang kami mag-asawa, kasama ko pa pamilya ko. Magdildil man kami ng asin, 'di ba? Maghirap man kami, at least kasama ko pamilya ko. Kasi hindi po nagmamatter, sa totoo lang, hindi nagmamatter sa akin ang pera. Oo, kailangan natin ng pera, pero sapat na sa akin yung meron kang tinutuluyan, napro-provide ko yung natutuluyan ko at ng mga anak ko, napro-provide ko yung pagkain ng mga anak ko, at napro-provide ko yung eskwelahan nila. Yan tatlo na yan, okay na ako dyan. Ma-provide ko lang po yan kasi na-realize ko, nung nasa ibang bansa ako, nakakapag-ipon ako. Kaso lagi may sakit ang mga anak ko. Hindi naman kasi kaya ng asawa ko. Isa lang siya. Single mom siya rito sa Pilipinas. Kasi wala ako eh. 'Di ba? Kung nandito ako, meron siyang katulong. Ayaw naman niya kumuha ng katulong dahil nga nung panahon ni Digong, ang daming scammer na katulong. Diba? So sabi ko, saka gusto ko kung saan ako, siguro ganun yung prinsipyo ko. Magkakaiba tayo siguro ng prinsipyo, pero yun yung prinsipyo ko eh. Makabayan ako. Saludo ako sa Pilipinas. Saludo ako sa Pilipinas kasi naandito na lahat ng hahanapin mo. Although hindi natin siya nalilibot, although nahihirapan tayong libutin ang Pilipinas dahil mas mahal pa nga pamasahe, 'di ba, sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Real talk 'yan, 'di ba? Pupunta ka nga lang ng El Nido, Palawan, gagastos ka na ng humigit kumulang 200,000 piso. El Nido pa lang. 'Di ba? Lilibutin mo lang. Lilibot ka pa. Imagine, pagka nag-ano ka, tulad Siargao, napakamahal sa Siargao. Pag nag-Hong Kong ka, ilang libo lang, nasa Hong Kong ka. 'Di ba? May 50k ka lang, nasa Hong Kong ka na eh. May-enjoy mo na yung ano mo. Vietnam, minsan nagse-sale pa yung ticket. Minsan sa
Thailand, nagse-sale pa yung ticket. Dito sa atin, mahirap talaga kasi nga, yung tourist spot sa atin dito, it's very expensive kasi nga, napakaganda. Yun yung dahilan, yun ang totoong dahilan. Kasi sa Pilipinas, marami kang malilibot na napakagaganda. Visayas, Mindanao, lahat yan, maging sa Luzon. Pumunta ka nga lang ng Batanes eh. O pumunta ka nga lang ng Visayas area eh. Iloilo, 'di ba? O sa Baguio, 'di ba? Benguet, Diyos mio, Cartimar, napakaganda talaga. Kaya ako yung loyal ko talaga. Kaya nga loyalista eh. Loyal ako bilang isang loyalista sa bansang Pilipinas. Wala nang iba. Ilalaban ko ang Pilipinas sa pagandahan sa buong mundo. Oo, wag na lang sa mentalidad ng ibang tao. Kasi yung mentalidad ng ibang tao na Pilipino, magkakaiba yan. So, hindi tayo talaga nagkakasundo-sundo dyan. Pero ako, to be honest, dito ko gustong mamatay. Dito ko gustong tumanda kasama ng buong pamilya ko. Kahit gaano kaganda ang ibang bansa, mas pipiliin ko ang bansang Pilipinas. Dahil may mga napunta na rin akong iba't ibang bansa. Nung panahon ako OFW. So, may kakayanan naman ako dating kahit papano bumisita sa mga iba't ibang bansa every time na uuwi ako. 8 years din naman po ako OFW. Kaya, kumbaga, nag-travel din naman ako. So, nakita ko yung diferensya ng bansa natin. Kaya nga sabi nga ni Boss Mike, eto may share ko lang sa inyo, may nga si Boss Mike eh. Diyos ko, sabi nga ni Boss Mike, ngayon pa lang mag-invest na tayo ng kasiyahan. Hindi puro stress. 'Di ba? Kailangan every month kung gusto natin saan pumunta, gusto niyo pumunta ng Visayas, ng Mindanao, ng mga iba't ibang resort, mag-relax. Some other time na gusto niyo, 'di ba? Gawin na natin, sabi nga ni Boss Mike. Kasi ano gagawin natin sa pera? Magtatrabaho rin naman yung anak natin. 'Di ba? Magtatrabaho rin sila kasi graduate sila ng pag-aaral nila. 'Di ba? O pagka napag-aral na natin sila, nakagraduate na sila, gagawa ng sariling buhay yan. 'Di ba? Tayo magpakasaya na lang tayo kasi patanda na tayo eh. O at least ma-appreciate natin yung pinagpaguran natin, 'di ba? Maramdaman natin. O kasi bukod naman yung sa pamilya, bukod yung para sa atin, 'di ba? Yun yung sinasabi ni Boss Mike. Kaya kumbaga sabi nga ni Boss Mike, i-enjoy na natin dahil hindi naman natin madadala sa hukay yung natin pera natin, mga kayamanang maiipon natin dito sa YouTube, di ba? Di ba? Yung iba diyan pa nagkakaguluhan pa ng anak, yan pa yung nagiging dahilan para mag-away-away yung mga mga anak natin, sabi nga. So, may punto naman si Boss Mike. Kailangan, di ba? Mag-travel din pag may time. I-enjoy ang buhay. Kaya, abangan nyo yung mga travels namin, no? Abangan nyo yung mga travels namin. Abangan nyo yung mga gimmick namin, ayan. Because, yung trabaho po namin, alam nyo naman, hindi biro, di ba? Buhay namin ang nakataya rito. Yung pagtatanggol namin sa Pilipinas, sa administrasyon especially, hindi po biro. Nakasalalay po yung buhay namin dito. Diba? Yung kinabukasan ng aming buhay, diba? Kung ang tadhana na lang talaga makakapagsabi kung kailan kami tatagal. Diba, Ma'am Admin Joby, late ka na, Ma'am Admin Joby, pa-end na ako, Ma'am Admin Joby. Pero shoutout pa rin VMB family natin, ha? At sa Cereza Force family at sa sa ating M. Cervera Forever family, no? Kaya kayo na mga nasa ibang bansa, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, Canada, US, i-enjoy nyo na yung buhay nyo habang namumuhay pa tayo, 'di ba, ng mapayapa, 'di ba, ng tawag dito sa mga makabagong henerasyon, ika nga, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Tignan nyo nga si Mima, nangyari kay Mima. Marami pang pangarap sa buhay yung bata para sa anak niya, 'di ba? Pero di ba? Ganun talaga eh. No? Panapanahon lang yan. So, at ang importante, di ba Ma'am Dali Babes? So, na-enjoy natin. Yes po, tama po yan. Be careful pa rin. No? No matter what happen, be careful. Kasi alam nyo naman,
hindi easy yung trabaho namin bilang isang vlogger. Bukod na sa nagpapasaya kami ng tao, nagbibigay kami ng stress reliever sa inyo. Dumidepensa po kami doon sa mga taong dumidepensa po kami doon sa mga tao, no, na gustong pabaksakin ang bansang Pilipinas, at kami po ay lumalaban sa kanila para po, 'di ba, mapanatili yung kaayusan ng utak ng ibang tao na nanonood sa atin, at mabigyan ng tamang reaksyon yung mga fake news na nilalabas po ng ating mga kalaban. 'Di ba, Ma'am Mary Grace Fenoses, 'di ba? At shoutout po sa mga magti-team replay dyan, at gusto ko pong pasalamatan yung mga nagpapalipad, mga nagbibigay ng appreciation sa live natin, at dun sa mga team replay po na nagsesend po ng mga gifts. Gift replay. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo, at sana po magpatuloy pa rin po ang inyong pagsama sa amin sa journey po namin dito sa Vengador. Salamat po. Magkita-kita po tayo mamaya dahil ako'y magluluto muna ng dinner, no? Mamaya po magkita-kita po ulit tayo for another live streaming, another reaction, another topic na naman tayo mamaya, no? Mga solid ka loyalista, ka BBM, at solid ka Vengador. Maraming salamat po sa Reza Force family, M. Cervera family, VMB family, at sa lahat po ng mga BBM loyalists, supporters, family natin. Thank you so much po sa inyo. Walang sawang pagpapasalamat po sa inyong lahat, no? Good evening everyone, and have a great one, no? Thank you po. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.